So again, good morning mga kapobre. Ito na. Ito na yung ating pagpapatuloy ng pagpapatuloy ng paggawa ng ating BIR. So nag-reply na yung ating confirmation. So time na po ipi-print out natin yung confirmation mga kapobre. Ito na-file ko na. Okay? So yung naman, confirmation naman, ipi-print out natin. Nakapag-reply na sila sa atin. So let's go. I-print out na natin to para so yan na kapobre. Ano na yan, varnish copy na yan natin. Ibig sabihin, natanggap na ng BIR yung aking pinorward na pinail ko. So ito na, print out ko na. So ito na mga kapobre. So ito na yung confirmation natin. Ibig sabihin, safe na tayo. Okay. So pwede na tayo muli bumalik mamaya sa tindahan, papahinga. Then ito naman ay for filing na to. Kailangan mga kapobre, abangan mo yung confirmation. Hindi kayo po pwede mag-set ng ninyo ng ipapile nyo sa ninyo, sa record ninyo hanggat maaari walang confirmation. Kasi yun ang proof yun ang proof ng yun ang proof na pinangawa, yung proof natin na patunayan na nag-file ka. And then pag nandoon, pag nagpa-update ka, nakalimutan ko na yung tawag doon. So once nagpa-update ka sa kanila doon at wala kang varnish copy ng confirmation, maaring may tendency mape-penalty ka. So penalty nun is 5,000. So kinakailangan before end of the year, just for example December, pupunta ka ng BIR, papa-upgrade mo lahat doon mula nung January mo. Pa-upgrade mo para mamomonitor mo kung may mga pagkakamali ka, meron kang hindi na isubmit sa BIR. Ngayon, pag sinabi sa'yo ng BIR doon na may confirmation copy ka ba, kunyari mayroon doon na may second quarter mo hindi nag-appear doon sa computer nila, so tatanungin ka nila kung may confirmation copy ka. Pag wala, that's the time siguro na magbabayad ka ng penalty. Kaya kapag mayroon, safe ka. Papakita mo sana itong confirmation copy ko. During the time of second quarter na mag-file ako, ito yung confirmation copy ko. So pag nakita nila, ibig sabihin, minsan nagkakaroon ng problema dun sa data nila. Minsan naman, late naman. So safe ka. Wala kang pananagutan sa BIR. Ganon sila sa mga naninegosyo na maliitan. Masyado sila mahigpit. Sa malaki yan, ewan, mayroon pagsalita. So ito na to mga kapobre. Yan na yan. Lalagay ko na sa may filing ko yan. Ito yung aking first quarter. Yan. Yung second quarter ko. Yan. And then, yung third quarter ko. Sinusulatan ko yan kapobre. Para madali ko makita siyempre. Alam mo na,
maliwanag ang mga mata. Ganito, susulatan ko lang lapis yan. So, wala yung akin dito lapis. Anyway, meron namang dot yan eh, oh. Na may may dot naman doon sa ito, box sa mga quarter. Kung first quarter mo pinal, second quarter, third quarter. So, yan. So, itong aking itong aking plastic folder, nakalagay 1701Q. Yan. So, safe na tayo. Tapos na tayo. Wala na tayong papiling by December. January na lang po ang filing ng fourth quarter ng 2551Q. Aside from 2551Q, may filing pa tayo ng yearly. Yan, yung gross mo kung magkano. Yun ang mo, isasubmit mo sa kanila. Medyo malaki na. So ito, mga kapobre, dito ko na nilalagay yan. Yan, meron akong filing dito. Yan mga kapobre. Yan yung mga aking filing ka. Yan, mga filing ko yan. Diyan lahat nakalagay yung mga dokumento ko. Yan. So, dito kinakailangan kasi sa negosyo natin, mayroon tayong sariling gamit. Mayroon tayong printer, may laptop tayo. At the same time, mayroon tayong mga spare na mga coupon band. Yun, para hindi ka na palakad-lakad. Yung wala lang dito is yung aking Xerox copy machine, photocopy machine. Yun ang wala dito sa akin. So wala na kasi ko espasyo. Anyway, pwede naman ako maglagay dito sa gilid. Ihahang ko lang, ilalagyan ko na lang ng bracket. So, ganun ang mga ko ngayon, ang assignment ko ngayon mga kapobre. Tapos na ako ngayon, so papahinga tayo para mamaya doon naman tayo sa tindahan. Doon naman tayo magkita-kits. So, maraming salamat sa pagsubaybay sa aking vlog. Shout out dyan sa mga kabats ko, sa lahat ng kabats ko sa Iloilo, dito sa Maynila, hindi sa mga aking mga kapobring mga suki. Maraming sa inyo salamat sa inyo lahat. Like and share lang po. Maraming pong salamat sa inyo. Bye bye.